Okay. Mga kapatid, nandito na naman po tayo at manonood na naman ng balita. Ano ang meron? Galing ito sa Pinas News Insider. Mag-update po tayo, no? Kasi po, ako nag-aalala ko sa dating Pangulong Duterte, at ngayon ito na naman po, may mababalitaan na naman po tayo patungkol kay BP Sara. Ito po ang title ng ating panonoorin. Talagang hindi titigil yung mga demonyo para pabagsakin si BP Sara, no? Nakakainis talaga. Ay, kung sino pa yung mabuti, yun pa po yung ginaganyan nila kasi nga gusto nilang pagharian itong Pilipinas dahil gusto nila pera, 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 pera. Yung saklap. Ito ang title, Diyos ko po, lahat na bigla sa balitang ito, may masamang balita kay BP Sara, sabi ng ganon. Ay nako, ayaw ipalabas ng media, natural baka mabuking. Gusto nila laging mabango itong administrasyon na to. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, Uy. nandito na ang Fiber ni Juan. Yes. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Uy, maganda na at ang mura-mura pa ng internet na yan. Kaya kung ako sa inyo, magpalit na kayo. Okay, i-play na ho natin anong meron dito. Ito po ang ating magiging topic for today. Yung plano nila kay BP Sara ay hindi lang impeachment. Talagang ipakukulong nila si BP Sara. Grabe Kaya nga naman. may mga nagsasabi, meron tayong nababalitaan, okay? Ito from a reliable source. Meron tayong nababalitaan na si BP Sara di umano ay sabi, hindi pa raw sure na tatakbo. Ang sagot ko doon, hindi naman siguro totoo yan. Bakit? Totoo man siya or hindi, I think BP Sara has no choice. Kasi kung hindi siya magiging presidente at hindi siya tatakbo sa 2028, ipakukulong po yan. Ay? Ipakukulong yan si BP Sara. Pero bago tayo magsimula, ako'y nagpapaalala. Paano naman kung manalo halimbawa yung kaalyado ng mga Duterte? Sabihin na natin si Pulong o si Baste ang tumakbo. Duterte pa rin yun, di ba? Ewan lang din natin kung ganon din kalakas katulad kay BP Sara. Kasi ang malakas talaga ngayon si BP Sara, ano? Napaka-importante po ng pag-like ninyo. Sana po i-like nyo po itong vlog na ito pagpasok nyo pa lang, ha. Tayo po ay medyo kababalik lang. No? So sana sumuporta po tayo, ha. Please, check nyo po kung nakasubscribe na kayo. Lalong-lalo na kung matagal na kayong nanonood pero hindi pa po kayo nakasubscribe. Dahil sabi ni YouTube, more than half, 2026 na yung mga nanonood, hindi pa nakasubscribe. Ha? Lagpas kalahati. So, pakicheck nyo lang. Merong box dyan. Check nyo lang, konting lambing. Baka pwedeng Okay. mag-subscribe. Okay? Yun nga mga kapatid, ano? Sa pamamagitan ng pagla-like ninyo habang nanonood kayo, gaya nito sa aking isang video, meron siyang 1K in 3 hours. Mahina na po yun. Minsan hinahanap pala tayo ng mga ibang sumusuporta sa mga Duterte, but nawawala na to. Si X-Crew, nagpalit tayo, Deng TV. So medyo nasira yung algorithm. Paliwanag lang ho natin. Sa pamamagitan po kasi ng pagla-like ninyo, halimbawa ito, naka 1K views. Yung 1K na yan, kung lahat yan magla-like, kasi ang nag-like lang dito ngayon is 208. Kasama na ng like ko, no? Yun. So kung 1,000 ang nanood, 1,000 din ang nag-like, napakalaking bagay po nun para ma-recommend pa po tayo sa iba at mabuhay po ang ating channel. Alulungkot lang ako kasi may mga ibang channel din talaga na biglang bumabagsak. Hindi ko alam kung inaatake kami or talagang nasira yung algorithm namin. Nagbago si YouTube. Kung sino pa yung mga maliliit na subscriber, yun pa po yung matataas ng view, napapansin ho namin. Okay, tuloy tayo, no? Palike po ng ating video. Ito po tayong nababalitaan, okay? Ito from a reliable source. Meron tayong nababalitaan na si BP Sara di umano ay sabi, hindi pa raw sure na tatakbo. Ang sagot ko doon, hindi naman siguro totoo yan. Bakit? Totoo man siya or hindi, I think BP Sara has no choice. Kasi kung hindi siya magiging presidente at hindi siya tatakbo sa 2028, ipakukulong po yan. Ipakukulong yan si BP Sara. Nakikita nyo naman kung ano ang galawan ng gobyerno natin ngayon.
all the more na alam nila pwedeng mawala sa kanilang kapangyarihan pag si Sara nakaupo. Pero pag alam nila hindi tumakbo si VP Sara at bumalik na lang siya sa Davao, sa local, lalong ipakukulong to si VP Sara. Mapakukulong yan. Kasi hindi lang si VP Sara ang kalaban dito. Okay? Yung lakas ng Duterte. Kaya nga pag hindi, ito tandaan po natin, pag naging tagumpay sila sa impeachment, or hindi man sila naging tagumpay, pero hindi tumakbo si VP Sara, or tumakbo si VP Sara at nadaya itong lintik na Comelec na to. In short, hindi naging presidente si VP Sara. Itaga nyo sa bato, dalawa lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Ipakukulong si Sara at yung mga kaalyado ni Sara at yung mga vloggers. Guaranteed na po yan. So sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas, dalawa lang ang mangyayari. Makukulong ang si VP Sara, ipakukulong, or at the same and yung mga kaalyado ni VP Sara. Or pag naging presidente si VP Sara, makukulong to si Bongbong Marcos kung hindi makakatakbo, si Tambaluslos, si Saldico, si Boying, si Torre, at yung mga lumapastangan sa kapangyarihan. There is nothing in between. Yan lang po talaga ang kahinatnan ng bansang Pilipinas. Diyan na po mauuwi. Dahil po sa laki ng naging nakawan, hindi na po kayang itago. Meron talagang dapat managot. Ngayon, para hindi mapanagot yung magnanakaw, kailangang ikulong si Sara at yung mga kaalyado ni Sara. Nagigets? Or ang makukulong yung mga tunay na magnanakaw. Yan na lang. Hindi na po natin po pwedeng dalhin. Saan? Hindi na po pwedeng itago yung nangyari ngayon. Sobrang laki na. So asahan po ninyo. Kasi ang nakikita ko rin wala nang matatakbuhan. Kung gusto mong manaigang katotohanan, kung gusto mong maipagtanggol itong Pilipinas, wala ka ng sumbungan, wala ka ng mapupuntahan. Ang dami na, may nagpasa na sa, 'di ba, sa Supreme Court, o nagpasa na sila ng kung ano-ano laban sa mga tiwali diyan sa gobyerno. Pero magpasa hanggang ngayon, 3 taon na o mag-4 na taon na, wala naman hong nangyayari. Kesyo magsasalita lang din, mag-a-announce lang din yung Supreme Court, salamat din po, pero wala pa ring nangyayari. Pansinin nyo. Ngayon, saan ba magsusumbong? Wala na. Ganun ho kawalang pag-asa ngayon. Kasi saan ka magsusumbong? Ombudsman? Sino ang ombudsman? Sa korte, after nun, anong mangyayari? Kontrolado pa rin ng Pangulo. Kontrolado pa rin ng mga kaalyado nila. Natuwang-tuwa naman yung mga ibang binabayaran ng salapi para ipagtanggol yung mga taga-kabila kasi nagkakapera sila. Paano na lang yung mga mamamayang Pilipino? Ganun-ganun na lang yung bansa natin? Lubog na lang tayo? Gumising tayo mga kababayan? Hindi yung alam nyo nang mali dun sa kabila, sinusuportahan nyo pa rin. May pera eh. Kahit alam nyong mali. Dito siguro makakaligtas kayo sa Pilipinas habang nabubuhay pa kayo, pero pagdating ho ng paghuhukom, magkakaalaman kung maliligtas pa kayo o hindi na. Alam nyo naman kasing mapagpatawad ng Panginoon, kaya siguro sinasabi ninyo, balang araw patatawarin din ako ng Panginoon. Ganun-ganun na lang ba sa Diyos yun? Sa tingin ko hindi, lalo na kapag alam mo nang mali yung ginagawa mo, ginagawa mo pa rin. Naawa po ako sa bansa natin ngayon. Ngayong namulat ako sa politics, nakikita ko sobrang dumi. Ang laki ho ng nagagawa pala ng pera. Yung pera na yan, kayang mabago yung pananaw ng isang tao, lalo na kapag gutom sa pera. O talagang hayok sa salapi. Kumbaga, kayang baguhin. Yung iba, akala mo ang tatapang, pero pagka tinapatan ng pera, wala na, tahimik na. Kaya ang nakikita ko sa ngayon, ayaw man ng iba,
konti lang naman sila di ba? Duterte pa rin talaga ang pinaka-the best. Ito pa rin yung malakas at sinusuportahan ng taong bayan kasi nakakita sila ng kaginhawaan nung panahon po ni Tatay Digong. At saka may resulta ang Davao City. May resulta na maayos po lalo na sa Mindanao. Sabihin na natin may mga terorista dati. Pero ganun talaga, hindi naman mawawala yun, at least nababawasan. Mga kapatid, gumising tayo lagi. Alamin natin yung katotohanan sa pamamagitan po ng panunood sa amin at paglalike. Para mas maliwanagan tayo, iisa tayo ng damdamin. Iisa tayo ng saloobin. Duterte pa rin po. Kasi ito may resibo na. Ito nagtrabaho ng tunay. Ngayon, may nakikita ba kayong nagtatrabaho ng tunay? Wala. Puro announce. Kawawang bansa, mga kapatid. Hanggang dito na lamang siguro. Maraming salamat sa panonood. Lagi po tayong mananalangin araw-araw. Ako, nananalig ako sa Panginoon na mapalitan ang administrasyon na to sa 2028. Kasi, alam nyo, mahirap talaga ang laban ng mga Duterte ngayon. Sana makasurvive po sila. Pati yung dating ng botohan, hindi natin alam kung magkakaroon ng katotohanan eh. Biruin mo, nakapasok yung mga mabababang rating sa sobra-sobrang baba na walang-wala naman na sila. Halos, di ba? Paano nakapasok si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan? Ayaw na yun ng tao eh. Naalala nyo nung panahon na yon? Wala na eh. Pero paano nakapasok? Yun lang naman sa akin, tanong ko, paano nakapasok? Kaya ako hindi na ako nagtitiwala sa administrasyon ngayon dahil kung ano-ano kasing mga pinagsasabi, hindi naman po sa kumakalaban. Ako, wala kasi ako nakikita. Kasi kung may nakikita naman ako magagandang project, bakit hindi, di ba? Eh yung pinapakita nila, credit grabber, hindi naman sa kanila. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po sanang kakalimutan mag-like. Napakahalaga po sa amin yan. Oh my God, we're back again.